Hi guys! Ano nga ba ang mga benefits na makukuha natin dito sa Pinas? Healthcare and Child Benefits. Tanong ko sa inyo, comment down below kung para sa inyo, ano ang magandang benefits sa Canada. Itong mga sasabihin ko ay opinion ko lamang po at disclaimer, hindi po ako consultant or member ng gobyerno. Ito lamang po ay based sa experience ko na nangyayari sa akin ngayon. And cut ko nga po pala muna yung video na ito, no? Dahil pupuntahan namin yung anak ko yung malapit na LGU or barangay hall dito. Nang sa ganun, makakuha naman ako ng mga requirements tungkol dito sa enrollment nila, no? So, para habang nandito pa tayo sa Pilipinas is, magamit ko na yung mga programa ng gobyerno, di ba? So, stay tuned guys. Ito yung anak ko guys, let's go! Guys, lalakad lang kami. Actually, nilalakad lang naman ito eh. Lapit lang. Ito. Yan. Paglabas mo dito, nandyan na. Sa kanto lang namin, no? So, para sa akin, mas convenient para sa kanila pag wala ako. Kahit lakarin lang. Oh, what's your step na ka? There's so many poop of the dog. Oh, hold my hand. There's a motor here and tricycle. Yan. Dito kasi yan, guys. So, yan. Paglabas mo, dito may dumadaan mga tricycle. So, ayan, lapit na kami sa may police station, guys. Ito na mismo yung eskwelahan niya. Yan. So, enroll natin. Check natin yung enrollment nila ngayon. Sana nandiyan yung teacher niya. Para may pass ako ng lahat ng documents. Let's go! Ayun, guys. Sarado sila. Hindi ko alam bakit. Baka balik tayo. Ayun. Lubinan Western Development Center. Antay tayo, balik tayo ulit mamaya na. Sarado sila. Let's go. Balik tayo, total malapit lang naman. And we are back guys. So ayun, napanood nyo yung video, sarado pa sila. So ilang beses akong bumalik. I think 10:30, 11:30 and then 1:30 bumalik ako. Pero ayun, nakalagay kasi dun sa door nila is teacher in pero nakalak naman yung labas. May padlock na nakakawit doon. So, then kinatok ko, pati yung sa kabila, kinatok ko rin, walang sumasagot. So, I think, bukas ko na ulit siya pupuntahan. Pero may nakausap naman ako doon, which is, ang sinabi ng requirement sa akin is yung PSA lang, and then yung vaccination card ng bata. Okay, yun lang naman daw ang kailangan, and then free na lahat. Then, it's up to you na kung magbibigay ka ng donation, which is good, guys. Magandang balita yun, So, etong yung mga benefits natin para sa ating mga anak na makukuha natin dito sa gobyerno natin dito sa Pilipinas, no? Sa dami ng programa ng mga gobyerno is meron tayo ng DSWD, Department of Social Welfare Development, DepEd, Department of Education, DOLE, Department of Labor and Employment Emergency Program. Yan po, is marami po silang mga programang ginawa, no? I-search nyo na lang po dyan sa mga explorer nyo guys, no? Kung ano yung mga programa. Ang dami po kasi mga programang ginawa dito sa Pilipinas, no? Which is hindi ko totally pa nagagamit yung mga ibang programa, pero dun sa ibang programa naman po is nagagamit na namin ng asawa ko at mga anak ko, which is nakakatulong po sa amin na pag-less sa mga financially namin, nakakatulong sa amin sa pang-araw-araw din, di ba? Which is hindi lang naman din sa ayuda, di ba? So, ano nga ba ito? Meron po yung tinatawag nila na 4Ps. Ito po is yung may mga cash out benefits. At hindi lang din po sa cash out po ito, meron din po silang yung mga libreng paaral po. So malawak po kasi yung 4Ps eh. Ano nga ba yung 4Ps? Pamilyang programang pantawid. Sabi nga po dito, ang mga batang nasa 0 to 18 taong gulang ay kinakailangan pumasok sa eskwelahan at dumalo sa klase ng hindi bababa sa 85% ng kabuuan ng bilang ng klase kada buwan. So ito po yung mga programa ng gobyerno natin, no? Which is meron tayong mga libreng learning para sa kanila, no? Ng katulad ng nursery, kinder, high school. Hanggang high school lang po yun. Pero pagdating natin ng college, siyempre iba na po yun. Pwede na po kayo mag-apply ng mga scholar nun para makaless din po kayo sa mga gastos at makakuha po kayo ng discount. So po, yun po yung maganda dito sa programa natin dito sa Pilipinas. Pagdating naman po sa healthcare natin, which is meron dito tayo yung malasakit, PhilHealth. Yan po, malaking tulong po yan guys, which is yung malasakit na gamit po namin ng asawa ko. Yan talagang na zero balance po kami dun sa ginastos namin dun sa pagpapanganak po ng pangalawang baby namin, no?
wala po kang binayaran. Yung gamot lang po yung hindi kasali doon. Which is iba po yun. I think normally naman po yun kahit sa ibang bansa, ganun din po sila. Which is na-experience ko din sa Bahrain, Taiwan, ganyan. Which is separate talaga yung gamot. Minsan gastos mo yun, minsan sa kanila. Depende po sa dun sa health na ipapagamot mo sa sarili mo, di ba? So yun po. So yun po yung mga benefits natin dito sa Pilipinas, which is marami po pong programa eh. Nandiyan pa po yung SSS, Pag-ibig, di ba? Alam niyo naman po yun, yung mga contribution natin monthly, which is malaki yung mga makukuha nating pension once na nakompleto natin yun, yung sa Pag-ibig natin, makapag-loan tayo ng mga pabahay, ganyan, di ba? So maraming mga government dito sa atin, mga benefits na pwede nating kunin. Pag-aralan lang po natin yung sistema natin. At kung i-compare naman po natin sa Canada, pero para sa akin is hindi siya pwede i-compare kasi nga po is ibang-iba talaga yung sistema nila dito sa Canada, no? Which is maganda para sa akin kasi nga mga in-explain sa amin kung ano ba yung mga benefits namin na pwede makuha, which is yung healthcare and yung child benefits. So which is kung kukunin ko na yung pamilya ko doon, which is magkakaroon ako ng child benefits or yung tinatawag nilang CCB. Yan po, magkakaroon kami ng tax free income, which is maganda, di ba? Tapos yun po, kung meron akong anak na under 0 to 6 of age, is meron kami makukuha $619.75 per month, or it is $7,437 per year. At kung yung anak mo naman is age 6 to 17, meron ka makukuha $529.91 per month, or $6,275 per year. Yan po yun. May mga computation po dyan, guys, no? Hindi lang po yan makukuha nyo totally full na ganyan, which is mababawasan po yan. Nakadepende daw po yan dun sa salary nyo. Pag may income kang $34,863 per year, yan po, which is, makukuha mo yung mga ganitong klaseng benepisyo. Pero pag mas mataas doon, syempre mababawasan po yan. Meron po tayong ipopost dito sa ating screen po, guys, para malaman nyo yung mga computation natin kung magkano na lang po. Siyempre, pagka mas mataas po dyan, pwedeng mabawasan yung monthly nyo. Kung dating nasa 600, baka maging 300 na lang yun or 200. Diba? Ganun po yun. Kadalasan yung computation nila. So, pagdating naman po sa healthcare nila, is napakaganda rin po. Ganun din po, no? Libre rin po, wala akong babayaran, which is yung mga nababasa ko, napapanood ko. Yun nga po, may mga pinapanganak is wala sila talagang binabayaran, no? Yung gamot is separate lang talaga, no? Which is ganun din naman sa Pilipinas. Depende rin po dun sa sakit na ipapagamot mo. So, case-to-case basis din po siya siguro. So, yun po yung mga nababasa ko. Siguro hindi pa ganun kadami yung nalalaman ko pagdating sa mga benefits at healthcare natin sa Canada, no? Which is, once na pagpunta natin doon, magbablog tayo ulit regarding dito sa mga healthcare na ibibigay pa sa amin. Kasi nga, sabi sa amin nung agency namin, no, sa upfront medical, meron ulit kaming upfront medical doon pagdating ko. Sa case ko kasi, na-explain ko naman doon sa other blog ko, no, sa IRCC ko, na yun nga, meron kaming sputum test dito sa Pilipinas, which is, once na magkaroon ka ng ganong case, I need mong i-take ulit doon sa Canada. Pero I think mas mabilis na, hindi ka na uuwi, doon ka na magte-take, which is yun, libre na lahat yun. Hindi katulad sa Pilipinas na binayaran natin, which is nasa halagang nasa 13,000 plus yun, di ba? Doon, pagdating ko doon, I think mabilis na lang nilang gagawin. Hindi ko alam, hindi ko pa kasi pero iba-vlog natin yan, guys, no, para doon sa mga may ganitong case sa amin. Kasi nakita ko wala pang masyadong nagba-vlog na ganito, no. Yung may nag-send sa inyo dito sa IRCC nyo na ayun, na once na magkaroon ka ng ganitong sputum test is dadaan ka pa rin ulit sa Canada, which is papakita ko sa inyo yan mamaya, okay? So yun lamang po, guys, yung mga tungkol dito sa benefits na nakukuha natin dito sa sa Canada and Pilipinas, which is good naman po na may mga ganitong klaseng programa mga gobyerno natin na nakakatulong sa atin at nakakalis sa ating mga gastusin. So para sa akin po is hindi sila pwedeng i-compare at talagang maganda po ang mga sistema ng ating gobyerno. Yun nga lang po, babahiran ito ng mga hindi magaganda dahil dito sa mga corruptions at paninira, at lalong-lalo na po dun sa mga taong naninira sa ating mga matataas na tungkulin ng mga mayor, ganyan. So ayun po. So para sa akin po, guys, okay na okay po ang mga benefits natin. Wala po akong problema dyan dahil marami rin naman po akong nakuha sa gobyerno natin ng mga tulong, lalo-lalo na dito sa
healthcare nga po namin dito sa pagpo-prepare sa thesis ko at sa papanganak niya at sa tatay ko po. So maraming nangyari po, kaya maraming salamat po guys sa mga bago nating subscriber dyan. Keep on watching po and comment down below po para po dun sa mga gusto ng another topic po, no? At magsabi lang po kayo sa akin guys kung ano po pwede ko maitulong at baka sakaling pwede ko kayong ma-share ng mga work hiring abroad po na available po, no? Yun lamang po guys, no? Don't forget to like and subscribe my channel. Peace!